Paano kung ikaw ay balutin ng libo-libong bubuyog, ano ang gagawin mo? Isang magandang araw sa inyo mga kaibigan, ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa taong pinamahayan ng mga bubuyog, ano kaya ang kanyang sikreto at bakit ginawang tirahan ang kanyang ibang parte ng katawan ng mga bubuyog. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, ay kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-like at mag-subscribe sa ating channel, pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Kaya't simulan na natin. Marami sa atin ang takot sa mga bubuyog dahil sa kanilang mga panusok na mas maliit pa sa karayom na may dalang kamandag. Na kapag natusok ka nito ay paniguradong makakaramdam ka ng sakit at pamamaga, pero alam nyo ba na merong mga tao na kayang patirahin ang bubuyog sa kanilang katawan? Ang iba naman ginawa ng kaibigan ang mga ito. Isa na rito ang Indiano o Indian beekeeper na pinamahayan ng mga bubuyog sa kanyang buong mukha. Ang kanyang pangalan ay Major. Ayon sa balita, bata pa lamang si Major ay kaibigan na nito ang mga bubuyog. Sa edad na 7 ay kanya niyang natutunan kung paano paamuhin ang mga bubuyog. Pero bago pa niya napaamo ang mga ito ay marami na rin beses siyang natusok ng mga ito. Ramdam niya ang sakit at pamamaga sa kanyang katawan, ngunit si Major ay hindi sumuko dahilan sa gusto nitong matutunan kung paano niya matutunan pahamuhin ang mga ito. Sa tulong ng kanyang ama na si Sahaya Kumar, isang award beekeeper honeykeeper, nagawang pahamuhin ni Major na pahamuhin ang mahigit 60,000 na bubuyog. Ang tanong, ano kaya ang kanyang sikreto, paano niya napaamo ang mahigit sa 60,000 na bubuyog? Ayon sa kanya, ang una niyang ginawa ay hanapin ang reyna at kinuha niya ito. Kalaunan ay nilagay niya ito sa kanyang kamay at hanggang sa isa-isa ng dama po ang mga bubuyog sa kanyang kamay hanggang sa wala nang matirang bubuyog sa bahay pukyutan ng mga ito. Nagawa pa ni Major na ilagay ang reyna sa kanyang muka hanggang sumunod naman ang mga bubuyog at duninumog naman ang mga ito sa kanyang buong muka. Sinasabi na pinakamatagal na nanirahan ang mga bubuyog sa kanyang muka ng mahigit sa 4 na oras, kaya naman isa siya sa ginawaran ng Guinness Book of World Record na pinakamatagal na dama po ang mga bubuyog sa kanyang muka. Pero hindi natatakot si Major sa mga bubuyog sa posibleng gawin ng mga ito sa muka niya, bagkus wala siyang takot. Ginawa ito at ipinagmalaki pa niya ito sa mga kaibigan niya. Ayon sa kanya, walang gagawing masama ang mga bubuyog kung wala kang gagawing masama na ikakagalit nila. Pag nangyari yun ay wala daw siyang ibang sisihin kung hindi ang sarili niya at hindi ang mga bubuyog. Noong bata pa lamang si Major ay laging advice ng kanyang ama na huwag matakot at huminga lang ng malalalim, i-relax ang kamay at katawan tuwing dadako ang mga ito. At nang matutunan niya nga ito ay tuwang-tuwa siya sa resulta, kaya naman ngayon ay napamahal na si Major sa mga kaibigan niya na mga bubuyog. Na tinuturing na niyang best friends. Ang gusto pa ni Major ay mag-aral pa sa mga bubuyog kung paano protektahan ang mga ito. Dahil para sa kanya ay napakahalaga ng honey sa mundo, dahil kung wala daw bubuyog ay baka hindi kayang sustentuhan ng mga tao ang mga pangangailangan ng mga tao sa mundo. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naiinis na ako sa buhok ko. Tingnan mo, mukha akong babae. Sabi daw ni lola ko, pati mama ko, na daw ako, magtali para di daw ako magmukhang babae. Diba? Kasi sinasabi ng ibang tao, lalo na yung lola, sabi niya, "Oh, you're so beautiful, girl." So ngayon, mga kalaro, alam ko na magtali. Kasi sabi ni mama, na lagi akong magtali dahil para di daw ako magmukhang babae. So, ngayon, tatali tayo. Ito yung tali natin, mga laro. Yan. Kunin mo daw lahat. Yan. Wala nito. Ito. Yan. Tali daw ako. Hala! Lolo ko nagmukhang babae. Ba't ganon?
Imbis papugi, paganda eh. Wait mga lods. Ma, pagupit na ako ha. Pagupit na ako. Pagupit na ako. Ano ba naman yan? Ano siya ang babae? Imbis papugi, paganda eh. Ay, joke lang. Pogi ako, pogi. Ma, pagupit na kaya ano ma? Sige, pwede naman. Kung magpagupit ka. I-try mo nga yung hair mong pang... Diba, ito, may sasabihin pala ako sa inyo. Kapag tinali ko yung buhok ko na paganyan, tignan mo, mukha akong babae, di ba? Girly. Charis! Tapos, Girly. Kapag binaba mo naman din yung buhok mo, mukha pa rin girl. hindi wala alam kung saan ka lulugar. Hmm. Puganda talaga yun, puganda. Ano ba talaga? Akong hippopotamus sa'yo naman ako kapag nagpagupit, no? Grabe ka naman maka-hippopotamus. Ang cute naman ng hippopotamus na yan. Cute na ka, no? Cute na nagsasalita. Siyempre, cute ka eh. Hindi, kamukha mo yung ano dun sa Ewan sa'yo! Gusto mo rin bang manalo ng 5,000 pesos? Tumutok lang sa aming programa at baka ikaw na ang maswerteng mapipili, para makasali mag-selfie habang nakatutok sa aming programa kasama ang iyong pamilya o kaibigan at mag-comment sa aming KMJS Facebook page na #KMJS na yan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat!